Marahil malalim sa inyo yung Tagalog na baghuis. Ang sanggawa naman kasi, under his wings. Nung inaawit po namin ni Ibito, ang pangit naman pakinggan ng pakpak sa ilalim ng pakpak niya. Kaya, sige na. At pinag-usapan namin ni Pastor Romy and Daya, siya po ang nagsali niyan. Sinalin po niyan sa request ko na ito ay kung pwede niyang isalin sa Tagalog dahil sa aking sermon sa umagang ito na ating makikita sa awit 91. Ito po ang aking sermon sa ating kalagitnaan. Ito ay isang napakagandang kabanata sa aklat ng awit, ang Psalm 91. Ito ay tinatawag na isang awit ng tiwala sa Diyos. At makikita natin, doon pa lamang sa may unang talata, ay naroon ang kanyang pagpapahayag ng pananampalataya niya at tiwala niya sa Panginoon. At mapapansin din natin sa kabanatang ito na ang paglalahad ay napakaraming pagsasalarawan ng panganib. Kung kaya't nandoon ang dami ng panganib sa buhay ng mga awit na ito, hindi nagpakilala at hindi inilagay ng compiler ng mga awit kung sino ito at kung anong panahon ito galing. Karamihan sa mga Old Testament scholars at particularly sa Book of Psalms, ang sinasabi ito raw ay si Moises pa rin ang may akda at ang kadalasan ay pinagtatabi nila o pinagtatahi nila ang awit 90 at saka ang awit 91. Ngunit kung titignan natin ay magkaiba ang tema at magkaiba ang damdamin ng Psalm 90 tsaka ng Psalm 91. Ang maliwanag na makikita natin dito ay punong-puno ito ng pagsasalarawan kung paano ingatan ng Panginoong Diyos ang kaniyang mga kawan. Alam nyo, itong awit 91 ay para sa mga anak ng Diyos. Hindi ito para sa lahat ng tao. Makikita natin na naroon ang paglalarawan. Ito ang masasabi natin na biyaya. Ito ang masasabi natin na pagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa kaniyang mga anak na nasa mundong ito na dumaraan sa panganib. Nagkakwentuhan kami ng ating diakono at naikwento ko sa kanya itong aking sermon ng Psalm 91 at ang naikwento niya sa akin, ito daw ang ipinapahayag. Okay, ito raw yung binabasa at kino-confess ng ating naging Pangulo dati, si Fidel V. Ramos. At kailan niya ito ipinapahayag? Ayon sa kwento sa akin, ito ay noong sila ay inaatake na ng mga sundalo at ng mga armory ng Pangulong Marcos. Alam natin yan, yung People's Power. Kung tutuusin, kung hinayaan at pinayagan ng ating dating Pangulong Marcos na wasakin ang Camp Crame at ang Camp Aguinaldo, walang kalaban-laban ang mga nagrebelde sa kanya. Kaya alam din ito ni dating general na Fidel Ramos na kung isang utos lamang ni dating Ferdinand Marcos Sr. na pasabugin at atakihin ang dalawang kampong ito, ubos silang lahat. Kaya ito ang isa sa kwento na binasa at pinanghawakan ni Fidel Ramos. Well, si dati nating Pangulo ay isang professing Christian. Alam naman natin na ito ang kanyang pinapayag. Kaya nga, nung siya ay naging presidente, ay kumuha siya ng mga Kristiyano na kanyang mga spiritual advisors.
Pero ganun pa man, ay bakit ito ang ginamit ng ating dating Pangulo? Sapagkat ang awit 91 ay makikita natin yung saving compassion ng ating Panginoon. At yung inawit natin kanina ay binigyan ng pagsasalarawan kung paano bigyan ng proteksyon ng Panginoon ang kanyang mga anak tulad ng isang agila. At yan ay doon sa may talatang 4 at nabanggit dito na tulad ng isang agila na naroon yung pakpak. Sabi ko nga kanina, ang sagwa gamitin yung salitang pakpak, kaya ang ating naging Tagalog ay bagwis. Pero yan ay sa ilalim ng bagwis or under the wings of like an eagle. At pangalawang na makita natin sa may talatang 11 at hanggang sa talatang 12 ay nabanggit ang mga anghel sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang sa lahat ng iyong mga lakad ay iingatan ka. At mapapansin din natin na nandoon din ang mga salitang patungkol sa military terms. Bakit military terms? Dahil nabanggit dito ang fortress, nabanggit dito ang kuta. Kaya ito ay masasabi natin na punong-puno ng pagsasalarawan kung papaano ingatan at iligtas ng Panginoon ang kanyang kawan. At naroon ang panawagan ng mga awit na ito. Ang kanyang panawagan ay kung papaano manirahan ang kanyang mga kasama, ang kanyang mga kapwa tinawag ng Diyos na gawin nila ang Diyos na kanilang tirahan. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay manatili sa lilim ng makapangyarihan. Ito ang kanyang panawagan. Sama-sama tayong pumasok sa bahay at sa tirahan ng kataas-taasan. Maring hindi natin napapansin na itong kabanatang 91, lalo na doon sa may verses 11 and 12, ay ang ginamit ng Diablo na tuksohin si Jesus. Matandaan ninyo, sa Mateo Kapitulo 4, matapos si Jesus ay mag-ayuno, at nung siya'y naglalakad matapos na siya'y mag-ayuno sa ilang, ay dito siya tinagpo ng demonyo at ginamit ng demonyo ang 91 ng awit, talatang 11 at talatang 12. Sapagkat siya ay magbibilin sa kanya mga anghel tungkol sa iyo upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka, sa kanilang mga kamay ay dadalhin kanila, baka sa isang bato'y matisod ang iyong paa. Di ba ito yung sinabing, kaya mo magpahulog sa mataas na lugar at hindi ka mamamatay. Iingatan ka ng anghel. Ito ang ginamit ni Satanas na talata upang tuksohin ng Diablo. Ano ba akala nyo? Hindi marunong ang demonyo ng Bible? Alam niya ang Bible. Ang problema lamang ay hindi niya susundin ang salita ng Diyos. Pero alam niya. Kaya nga maraming mga kulto, maraming mga mali na mga relihiyon ay punong-puno ng salita ng Diyos ang ginagamit. Ngunit ang problema ay mali ang kanilang pagpapaliwanag. Yung tinatawag nating out of context. At kung minsan ay talagang gagamit ng talata sa Biblia at sasabing kami Kristiyano, ngunit ang kanilang direksyon ay palihis mismo sa mensahe at kalooban ng Diyos.
Kaya tingnan ninyo kung paano naiayos itong 16 na talata ng awit 91. Unang-una, sinimulan ito ng talatang 1 at ng talatang 2 ng kanyang tinatawag kong General Confession of Trust. Ito ay kanyang pagpapahayag ng tiwala sa Diyos. At mahahati ito sa 3. At makikita natin na ang pagkahati nito ay sa Hebreo ay mayroong tinatawag na conjunction, at sa Hebreo ang salitang ito ay ki, ki, at ito ay sa Ingles ay maaring ang pagsalin ay because, for, o kaya surely sa English Bible. Halimbawa, tignan ninyo sa may talatang 3, naroon ang unang tinatawag natin na unang bahagi, ang salitang sapagkat ililigtas kaniya sa bitag ng maninilo. At ikalawa na makikita natin ay sa may talatang 9. Nandun na naman muli ang salitang sapagkat ikaw, o Panginoon, ay aking kanlungan. At pagdating ng talatang 14, sapagkat siya'y kumapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya. Mapapansin din natin sa 3 bahagi na ito ay meron din tayong makikita na 3 tinig or 3 voices o 3 katauhan sa kabanatang ito. Ang unang-una, syempre, yung simula talatang 1 hanggang talatang 8 ay walang iba kundi yung mga awit, yung may katha nito. At ikalawa na makikita natin na tinig dito ay simula sa talatang 9. At dito sa may talatang 9 na ito, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking muog, ang kataas-taasang bilang iyong tahanan, walang kasamaang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo. Dito ay makikita natin nagbago ang tono. Ito ang tinutukoy naman ng mga awit na ibang tao. Maybe the person to whom the psalm is addressed. At ang ikatlo ay ang tinig ng Diyos. Simula sa talatang 14 hanggang sa talatang 16, yung salitang sapagkat. Sa English ay maaring makikita natin ay surely ang gagamitin sa English Bible, o kaya ay because ang isa pang pagsalin. Tingnan ninyo kung paano ito isiniayos. Ano ang kapahayagan ng mga awit na ito? Naroon ang kanyang pagpapahayag at pagdiriin na ang Panginoon ang kanyang refuge. Ang Panginoon ay ang kanyang kanlungan. Ang Panginoon ang kanyang kaligtasan. Dito siya magkakaroon ng kapahingahan. At pagkatapos ay naroong sinabi niya sa may talatang 3, kung ikaw ay pilit na bitagin ng maninilo, fowler's snare. Ngayon hindi ko alam kung kayo ay dumaan sa pagkabata noon na gumagawa kayo ng bitag sa ibon. Ako, naranasan ko yun. Maglalagay ka ng kawayan at merong tungtungan dito. Pag tumuntong ang ibon, matitiklop yung tungtungan at merong goma na kakapit sa paa ng ibon, huli. Ngayon, hindi ibon ang pinag-uusapan dito, pero ito ay mga tao na ikaw ay sisiluin at naghihintay na ikaw ay mahulog at kanilang mahawakan. At ang sabi rito sa talatang 3, ililigtas ka niya, sapagkat ililigtas ka ng Panginoon sa bitag ng maninilo at sa nakamamatay na salot. Naroon ang pagliligtas ng Panginoon sa nakamamatay na salot.
At pagkatapos sa talatang 4, tatakpan ka niya ng mga bagwis niya. O dito ko ni Pastor Romy and Daya yung bagwis sa saling Tagalog. Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya. At sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. At pagdating ng talatang 5, ang mga nakakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan, ni ang pana na nagliliparan kapag araw. Napansin ba ninyo itong nararanasan ng mga awit na ito? Ang buhay niya ay nasa panganib ng araw at gabi. Walang pahinga ang panganib. At makikita rin natin sa talatang 6, ni ang salot na lihim na bumubunton sa kadiliman, ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, ang iyong kanan, sa iyong kanan ay 10,000, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. May salot, ngunit ikaw ay hindi maapektuhan. At ikaw ay maliligtas sa kainitan ng digmaan. Ang panganib ay makikita mo. Ito yung puntong sinasabi sa talatang 8, mamamasdan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mga mata at iyong makikita ang parusa sa masama. Ito isang bagay na dapat tayong matuto bilang buhay ng mga Kristiyano. Makikita natin ang panganib. But according to this verse, you will only see the danger, but not experience it physically. Natandaan niyo ang sinabi ng Panginoong Kristo, huwag kayong masyadong matatakotin. Diba? Huwag kayong masyadong, sa aking pananalita, ay huwag niyong pangunahan ang panganib. Totoong nakikita natin ang panganib. Ang problema ay hindi pa nga tapos, tinatapos na natin sa ating sarili. Tayo ang gumagawa ng kwento. Di ba? Tayo ang nagsasabing, wala nang pag-asa. Dito ay isang malaking hamon sa atin na nung narinig ko nga itong kwento ng ating diakono, na ito ang ginamit ng dati nating presidente na general noon, ay kung titignan niya ang panganib noon, ay talagang tapos na sila. Ngunit inilagak niya ang kanyang kaligtasan, pati ng kanyang mga kawal sa Panginoon. At alam natin na nangyari. Yan ay kasaysayan. At muli ay makikita natin sa talatang 9 hanggang talatang 13, nandun na naman ang pagpapahayag ng mga awit nito, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Talatang 11 ay sinabi niyang, sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang sa lahat ng iyong mga lakad ay iingatan ka. Because you, Lord, are my refuge. Kung kaya't naroon ang pag-iingat ng mga anak ng Diyos, ng anghel. At ngayon, ay makikita natin sa may talatang 14, sapagkat siya'y kumapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya. Iingatan ko siya, sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. At makikita natin kung papaano sinabi ng Panginoon ang mga bagay na ito. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako ay magiging kasama niya sa kabalisahan. Sasagipin ko siya at pararangalan ko siya. Kung babalikan natin ang ating buhay ng mahabang panahong nakaraan, kung talagang magkakaroon tayo ng pananalaming malinis
Alam ba niyo ang lahat ng dating nung tayo'y nasa kabalisahan at parang wala ng pag-asa at ang tingin natin ay tapos na ang buhay natin. At ngayon titignan natin, 10 years ago yun 20 years ago yun, ano nangyari? Dahil sinamahan tayo ng Panginoon. Kahit na nung tayo ay hindi pa mga anak ng Diyos. Ilan sa atin ang nakaranas ng matinding karanasan sa buhay natin na kung minsan ay sasabihin natin, himala na ako ay nakaangat sa buhay. Himala na ako ay narito pa. Ang totoo, yan ang sinasabi ng Panginoon, ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan. Sasagipin ko siya at pararangalan ko siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita sa kanya ang aking pagliligtas. Hindi ibig sabihin na aabot tayo ng 100 years old dahil kuminsan ang tema natin ng mahabang buhay ay literal na numero. Pero sa konteksto ng Biblia, ang mahabang buhay is a full life. Ang ibig sabihin, habang ikaw ay nabuhay sa mundong ito, ay sasabihin mo, ano pa ba ang hihingin ko sa Panginoon? Ako ay kanyang pinuspos ng pagpapala, ng biyaya, at nakita ko kung papaano niya ako bigyan ng abundant life. Abundant life in the Scripture is a fulfilled life. Kaya mapapansin din natin ng mga Kristiyano na alam nilang malapit na sila sa mundong itong mawala. And yet, ang sasabihin nila, Panginoon, salamat sa buhay na binigay mo sa akin. Kahit nakakalungkot na iwanan ko ang aking mga mahal sa buhay, pero gusto na kitang makasama. At masasabi ko na ako'y pinagpala mo at binigyan mo ako ng buong buhay na may kapayapaan at may katahimikan at kagalakan. Sinabi ko na ito ay wala sa ating sukatan kung kailan ito nangyari. Pero dahil ito ay nasa book 4 ng Psalm o sa tinatawag nating division, kung gayon, ito ay maaari nating makita ang kaharian ni David na dating nasa tugatog ng tagumpay, ngayon sila ay mga bihag. Ngayon sila ay wala ng kapangyarihan laban sa mga karatig bansa na umatake sa kanila at nagwasak sa kanila because the Davidic dynasty went to an end. Hindi na yung dating kinakatakutan sila, ngayon sila ay inuubos na. At dito sa Psalm 91 ay ipinakikita rito ang panganib ng panahon. At dito ay sa isang panig naman, totoong nariyan ang panganib, ngunit tandaan natin, nariyan si Yahweh na ating dwelling place. At dito tayo humugot at kumuha ng ating lakas kapag ang panganib ay pinalilibutan na tayo. Nakita natin kanina kung paano binigay ang pagsaslarawan ng mga panganib na ito. Tayo ay, kumbaga, tayo ay tinutugis. Mayroong maninilo na tayo ay sinusundan o hinihintay na tayo ay masilo. Nariyan ang panganib ng kalikasan. Nariyan ang mga peste. Nariyan ang mga bagay na ang ating mga pananim, kung sa konteksto nitong mga magsasaka, ay apektado. Nariyan ang karamdaman. Nariyan ang digmaan. At kapag tayo ay niligtas o nakaligtas, ano ang nagiging ugali natin kuminsan ay bigla tayong mamamangha at sasabihin natin, dapat patay na ako eh. O dapat tapos na ang buhay ko. Pero salamat sa himala ng Diyos. Ngunit tayo ngayon na naliliwanagan
ay ang tawag natin doon na pag-iingat ng Diyos ay biyaya ng Diyos. Salamat sa kanyang biyaya. Itong kabanatang ito ay iba't ibang makikita nating pangalan ng Diyos. At sa bawat pangalan ng Diyos ay mayroong karugtong na kwento o kasaysayan nitong mga awit na ito o nitong mga Israelitang ito. Unang-una sa verse 1, tinawag na mga awit na ito na ang Diyos ang kataas-taasan. Ang ibig sabihin, maraming mga Diyos na sinasamba ang mga tao ng kapanahonang iyaon na ang tawag natin ay Diyos-Diyosan. Kung ihahambing at pinagmamalaki ng mga karatig bansa yung kanilang sinasambang Diyos, ang Diyos ng Israel ang siyang kataas-taasan. Walang kapantay ang Diyos ng Israel. Mapapansin din natin na siya'y tinawag na kanlungan. At ito ang isang ngalan na binigay sa Diyos, ang proteksyon, ang fortress. Kailanman ay hindi kayo kayang wasakin. Dahil ang Diyos ang inyong fortress. At nariyan ang pangalan ng Panginoon. Sa verse 2, sabi ko sa Panginoon, aking muog. Ang Diyos ang aking bato. Ang tibay, ang kanlungan, ang siyang nagbibigay sa akin ng kapahingahan. At siya ang aking Panginoon. Lagi kong nababanggit ito. Kapag nababasa natin ang salitang Panginoon, at lalo na kapag nakikita natin na ito ay ang all capital letters, ito ay walang iba kundi si Yahweh. At ano ba ang ating makikita sa ngalang Yahweh? Ano ang ipinaparating na kahulugan ng pangalang Yahweh? Na ako ang Diyos na nangako sa inyo. Ako ang Diyos na hindi nawawala ang pag-ibig ko sa inyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw sa kaniyang mga hinirang. At ipinakilala ng Diyos ang ngalang ito kay Moises. Matandaan ninyo? At ito ang sinabi ng Diyos. Nagtanong si Moises, pagpunta ko sa Ehipsyo, anong pangalan? Anong Diyos? Anong pangalan ang sasabihin ko? I am who I am. Ako ay si ako nga. Ako si Yahweh. Ako ang Diyos na nagbibigay ng pangako at ang pangakong yan ay hindi mawawala. Pero 400 taon ng bihag ang mga Israelita. Tama? Halos wala na silang pag-asa. Dahil pagreklamo sila ng reklamo, lalong pinahihirapan ng paraon ang kanilang trabaho at pamumuhay. Nasaan ang Diyos? 400 taon, nasaan ang Diyos? At ito ngayon ang Diyos na nagpakita kay Moises, ako ang Diyos ng aking pangako, ang aking pag-ibig ay hindi mawawala. Ito ang binigay na pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit sinabi rin ng Diyos kay Abraham, magiging bihag sila ng ibang bayan. Hindi pa nangyayari, ay ito'y ipinahayag na ng Diyos. Punong-puno ng mensahe ng biyaya ng Diyos ang kabanatang ito. Kung titignan natin, sabi ko kanina, ang tatlong bahagi nitong kabanatang 91 na ito ay dahil doon sa salitang sapagkat. Surely sa English, or because. At ito ang 3 parts na makikita natin. At isang bagay na naalala ko,
na nabanggit o nang kinumpose ni Martin Luther ang awitin na inaawit natin, "A mighty fortress is our God." Ito'y napaka-importante kung idudugtong natin ito sa awit 91. Dahil ang isang tinuturo sa atin dito ay dahil ang Diyos natin ay Diyos na ang kanyang tipan, ang kanyang pangako ay mangyayari, ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak ay hindi mawawala, sapat na ito sa anak ng Diyos. The unfailing love of God to His children. Meron tayong inaawit, the steadfast love of the Lord never ceases. Alam ba ninyo yung awitin natin ng himno ni Martin Luther? So, "A mighty fortress is our God." Ayan yung basahin ko sa inyo. "And though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed His truth to triumph through us. The prince of darkness grim, we tremble not for him. His rage we can endure, for lo, his doom is sure." At merong huling-huling stanza o linya, "One little word shall fell him." Isang napakaliit na salita ng Diyos ang wawasak sa ating kaaway. Marahil, nang sinabi ni Jesus sa demonyo, "Thou shalt not test the Lord thy God." Wag mong susubukin ang iyong Panginoon. Dahil sapat na kay Jesucristo na ang salita ng kanyang Ama, ang pangako ng Diyos, sapat na sa kanya yon, kahit ang kanyang kapaligiran ay punong-puno ng panganib. Huwag nating subukan ang Diyos para sa ganun ay makita natin kung tutungan tayo ay mahal ng Diyos. May mga ganong Kristiyano. Subukan ko nga gumawa ng kasalanan, kung talagang anak ako ng Diyos, aawatin niya ako. Ayun, lalong nalulong sa kasalanan. Dahil alam naman natin na yung gagawin natin ay mali at yan ay kasalanan, bakit mo pa gagawin? Para subukan mo kung ikaw nga ay anak ng Diyos. O subukan mo na hindi mawawala ang kaligtasan sa iyo dahil yun ang mga katuruan. Dito'y tayo tinuturuan ng awit na ito. That we can always trust God. Kahit anong sirkumstansya ng ating buhay. Nang sinabi ng talatang 3, "Sapagkat iligtas kaniya sa bitag ng maninilo at sa nakamamatay na salot, kanyang tatakpan ka ng mga baguis niya at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka at ang kanyang katapatan ay baluti at panangga." Nakita ba ninyo yon? Yung faithfulness ng Panginoon is our shield. Ito ang ating panangga. Ito ang ating baluti. Ang mga nakakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan. Ngayon, naintindihan natin kung ba't sinabi ng Panginoong Jesucristo na huwag tayong magkaroon ng isip ng pagkabalisa. Hayaan niyo yung bukas. Let tomorrow worry itself. Kaya pagising mo, dahil kakaisip mo, ang laki ng eye bag. Sa halip siguro, "Panginoon, bigyan mo ako ng bed rest. Bigyan mo ako ng masarap na tulog." Yung iba ay matulog dahil daw baka di na siya mabuhay kinabukasan. Niyang salot na lihim na bumubunot o na bumubuntot
sa kadiliman, ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian, at ang sabi rito, mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ang 10,000. This one little word. Ano yung one little word na yon? Sapagkat. Sapagkat. Ikaw ay iingatan ng Diyos. Pwede palang gumawa ng preaching doctrine ang salitang surely or because. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Ikalawa, this one little word sa verse 9, muli, sapagkat. At ito ang dahilan kung bakit patuloy na ipinapahayag ito ng mga awit na ito, hindi lamang because the Lord is my refuge and because you make the most holy high your dwelling, no harm will overtake you. No disaster will come near your tent. Walang kasamaang darating sa iyo. Walang parusang lalapit sa tolda mo. At makikita natin yung tiwala kahit nasa punong-puno ng madidilim na providensya. Tingnan nyo, maging bahay. Even your domestic problems. Kuminsan, gumagawa na tayo ng konklusyon. Wala ng pag-asa yan. Wala ng pag-asa yung pamilya ko. Hindi natin kilala kung sino ang ating Diyos kung ganito ang nangyayari sa atin. Kung pinangungunahan tayo, tayo na ang gumagawa ng konklusyon dahil nakikita natin ang nangyayari ngayon. Kaya sinasabi natin, ano ang buhay mo? At sira ng araw mo, sira ng linggo mo, sira ng buwan mo, sa tuwing makikita mo siya. Ngunit ang tinuturo ng Panginoon, ang tinuturo ng mga awit sa atin dito, ay kahit sa personal na iyong buhay, even in your domestic problems. Problema sa asawa, problema sa anak, ano pa ba? Problema sa aso, sa pusa, isama na natin. At ang ipinapakita rito is that the assurance is that even the angels will be our guardian. Naalala ko na ako'y Katoliko. Alam niyo, may prayer kami sa mga anghel. Palagi ko, alam mo pa yun? Hindi nyo na alam. May panalangin. Yung our guardian dear, bless us. Kahapon, hintang ko. Pero ito ay panalangin ng mga bata sa guardian angel nila. Well, of course, mali na manalangin sa anghel. Pero, doon ko lang napagtanto na may pinagkukuhanan pala kung ba't tinawag na guardian angel. Dahil, maaring magbigay ng command ang Panginoon na tayo ay iligtas ng guardian angel. Nung kasagsagan ng pagliligtas noong doon sa Ground Zero, yung September na naranasan yung September 11 na ito na naranasan ng Amerika na sila ay nagkaroon ng terror attack at pagkatapos ay dumating na itong mga peace officers, mga bombero at lahat ng mga tutulong at naghahalungkat at para hanapin ang mga natabunan. Natandaan ba ninyo na sa kasaysayan ay merong isang sulat na nailagay sa museo at ito ay sulat ng tinatawag na
the lady in the gray dress and yellow sweater. Ang kwento nito ay nang gumuho ang building, itong Twin Towers na ito na kung saan ay naroon siya. Alam mo, sa museum ay mayroong doon sa museum na ito ay napakaraming mga artifacts na sumasariwa sa horrible day ng kasaysayan ng mga Amerikano. At merong isang survivor na siya ay sumulat. At itong sulat na ito ay sabi niya, to the unknown policeman. Dahil, ang sabi niya ay ganito, ako'y nadapa nang inatake at sumabog ang building, ang nakikita na lang namin ay panay usok. Dahil siya'y babae, mahina, kinakapa kung saan ang direksyon ng papalabas, siya'y nadapa. At hindi na raw niya mabilang kung ilan ang umaapak sa kanya dahil hindi rin siya nakikita. At sa kanyang pag-aakala, yun na ang kanyang araw. At pagkatapos, may dumampot sa kanya. At inakay siya. At kitang-kita nila na bumabagsak. Kitang-kita niya bumabagsak pa mga debris ng building na habang inaakay siya. At ang sabi nitong babaeng ito, you lifted me off the ground and said, run with me. And then after a few blocks when I said I didn't think I could run anymore, you said, run. Just a little further. And then, if you cannot run, I will carry you. Ang sabi ng babaeng ito, you got me to a safe place and went back to help others. Hindi ko nakita yung badge mo. Hindi ko nabasa yung pangalan mo. Mapasalamatan ka lamang pagtapos. At bigla niya naisip, pwede bang maging anghel yun? Pwede bang maging anghel? Dahil alam naman natin, sa Bible, ang anghel ay maaring mag-anyo ng isang divine being, nakakasilaw, nakakatakot, o kaya ay maging isang pangkaraniwang tao. At tandaan ninyo yung naranasan ni Abraham. At nakita rin ni Lot. Naalala ko ang kwento ni Pastor Boy Dadula, yung pastor ng Molino, Grace Bible Church. Nung nag-aaral pa kami sa Grace Ministerial Academy, diabetic yun, mas mataas. Ako hindi pa ako diabetic noon. At lagi niyang sinasabi na mataas ang kanyang blood sugar lagi. At dahil nag-extend ko minsan yung aming klase, at siya umuwi pa ng Molino, kami nasa Cubao, at ang kwento niya ay, nung siya ay naglalakad sa farmers, patawid doon sa tunnel, yung footbridge, para sumakay ng bus, papuntang Alabang ata, ay doon sa simula pa lamang ng farmers na papasok doon sa footbridge, hinimatay siya. Hindi niya alam kung gaano katagal. Pagkatapos, ang natatandaan lamang niya ay tinapik-tapik yung pisngi niya, ginising siya, at pagkatapos, nung siya ay namulat, may nag-abot sa kanyang lalaki ng isang cup ng Coke. At ang una niyang ginawa ay ininom ang Coke. At sabi niya, hinang-hina ako, papikit-pikit ako. Nung naubos ko yung Coke, pagtingin ko, wala na yung lalaki. Pero dahil sa Coke na yon, ay nakauwi ako
lumakas uli ako. Well, alam natin ang mga diabetic, kapag bumagsak ang iyong sugar at sobrang bagsak, talagang hindi ka makagalaw. Ako mismo ay naranasan ko yan. Hindi ko magawang tumayo. At di ko maintindihan paano nagising si Eve. Yan ay mga bandang 3:00. At alam niya kagad ang ginawa. Bumaba, binuksan ang fridge at umakyat. At pinainom ako ng juice. And after 5 minutes, doon lang ako nakaupo. Di ba normal minsan yung kapag kakatulad nung kay Pastor Boy, bago ka iwanan, okay ka na ba? Di ba? Siguro, saan ka ba umuwi? Kakausapin siya. Pero sabi ni Pastor Boy, wala. Pagtapos, ang pagdilat ko't pagtayo, wala na yung mama. Posible ba? Na ito'y anghel ng Panginoon. Si Spurgeon ay minsan ay sumulat. Sabi niya, kabata-bata ko pa lamang pastor sa London. Dito yon sa Metropolitan Pulpit Tabernacle. Dahil siya'y batang pastor at siya ay sinulatan at hiniling kung nais niyang maging pastor doon. Akala niya ang hinihiling na maging pastor ay yung kanyang lolo kasi bata pa siya. At ang sabi sa sulat, hindi, ikaw ang aming sinusulatan at kung maaari mong i-consider na ikaw ay maging pastor sa napakalaking simbahan sa London. Ang sabi niya, 12 months pa lamang ako doon. And I was a young preacher. Biglang inatake ang London ng cholera. And ang tawag dito ay Asiatic cholera. Bakit tinawag na Asiatic cholera? Yung cholera na yan, well, pwede nyo i-Wikipedia yan. Yung cholera na yan ay nagsimula sa India mula 1826 to 1837. Sana hanggang India lamang, tumawid ito ng Asian countries, tumawid ito ng Japan, at umabot ng Europa. At ngayon, ang sabi ni Spurgeon, isipin nyo, kabata-bata ko pa lamang, at wala akong ginawa kundi bisitahin ang mga may sakit at mga namamatay. Ito lang ang ginagawa ko almost every day, visiting the sick. At ang sabi niya, and there was hardly a day when I did not have to accompany some family or samahan ko ang pamilya sa libingan. At dahil dito siya ay napanghinaan ng loob, maging siya ay gusto nang sumuko. At habang galing lang siya sa isang funeral service, ay meron siyang nakitang signboard sa gumagawa ng sapatos. At ang nakalagay dito sa shoemaker shop, that it was written in the owner's own handwriting, ang nakalagay ay ito, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. King James yun. Ito ang Tagalog. Sapagkat, ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasang bilang iyong tahanan. At verse 10, walang kasamaang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo. Sabi ni Spurgeon, I was immediately encouraged and was rebuked. Yung epekto sa aking puso ay ganun na lamang na para bang ako ay ginising at nandun muli
ng aking mapanghinang puso at damdamin ay nagkaroon ng sigla. Ang pananampalataya ko ay itinaas ng Panginoon. And it was girt with immortality. Dahil doon, ay pinagpatuloy niya ang pagbisita sa kanyang parishioners na mga namamatay at na mga may sakit ng Asiatic cholera. Alam natin ang cholera, ito yung nasisiraan tiyan mo. At walang tigil na sira ang iyong tiyan hanggang sa ikaw ay maubusan ng fluids hanggang sa ikaw ay mamatay. At laging sinasabi ito na Spurgeon, itong Psalm 91, verses 9 and 10. Ang sabi niya, pangkaraniwang shoemaker ang ginamit ng Diyos para gisingin ang aking diwa. Ang Diyos ang aking pinaglilingkuran. Ang Diyos ang aking Panginoon. Ng Diyos ang siyang kataas-taasan. Na kahit na mayroong pandemya, ay iingatan ako ng Diyos. Kumasan ganito lamang kung paano gumamit ang Diyos ng mga tao na para tayo gisingin. Ang ibig bang sabihin na hindi tayo magkakasakit? Ang ibig bang sabihin na hindi tayo makakaroon ng problema sa ating tahanan? Ang ibig bang sabihin ay hindi tayo mauubusan ng pera? Ang ibig bang sabihin na hindi tayo mamamatay? At alam natin, lahat ng yan ay maaari nating mapagdaanan sa ating buhay. Ngunit ano ang makapagbibigay sa atin ng katatagan at pag-asa? Ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa atin. At yan ay makikita natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kuminsan, hindi natin naunawaan kung ano ang tinawag ni Jesus na New Covenant, kung ano ang tinawag ng Panginoong Kristong bagong tipan. Kung makikita natin sa awit 91, walang requirement na binigay ang Diyos para gawin ng mga awit na ito para mangako ang Diyos na siya ay kanyang ililigtas. Alam ba niyo itong ibig sabihin ng New Covenant? Ang Diyos ang gumawa ng pangako. Ang Diyos ang gumawa ng tipan. Kadalasan, kapag ka-covenant o tipan, iyan ay dalawang partido. Di ba katulad ng tipan sa mag-asawa? Bibigay ng vow ang lalaki. Hindi kita iiwanan magpakailanman. Ganon din ang sasabihin ng babae, hindi kita iiwanan magpakailanman. In sickness and in health. O kahit na anong man ang mangyari ay hindi kita iiwanan. Yan ay covenant. Yan ay vow na mag-asawa. Ngunit pagdating sa bagong tipan, na ipinangako ng Diyos sa Old Testament kay Jeremiah chapter 33, ako'y gagawa ng bagong tipan. At pag binasa natin ang Jeremiah chapter 33, walang kondisyon. Kundi ang Diyos ay nakipagtipan sa kanyang sarili. Kung maliwanag sa atin na tayo ay kanyang anak, kung maliwanag sa atin na si Jesus ay namatay para sa atin at tayo ay kabilang sa kanyang pamilya, kung gayon tayo ay nasa ilalim ng bagwis, tayo ay nasa ilalim ng pakpak ng agila, tayo ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Ang Diyos ang ating fortress.
Sa panahon na tayo ay nababalisa, ang Diyos ang ating refuge. Ang Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. Kahit sa panahon ng ating kamatayan, ay hindi dapat tayo natatakot. Dahil naroon agad at hindi tayo iniwan ng ating Panginoon. Hindi ko matandaan kung kanino itong quotation na ito. Never doubt in the dark what God told you in the light. At kapag tayo dumadaan sa problema, ang sabi, chin up. Huwag yung lugmok. Chin up. Pero may karugtong. Knees down. Chin up. But pray and trust the Lord. For He is our Yahweh. Manalangin po tayo. O Panginoon, kami nagpapasalamat sa kabanatang ito. Punong-puno ng panganib ang nailagay sa kabanatang ito. Panganib sa buhay, panganib sa tahanan. Ngunit punong-puno rin ito ng inyong pangako. At nawa, tulad ng mga awit na ito, matulad kami sa kanyang pananampalataya. Na maging matibay sa aming isipan at puso, hindi nyo kami iiwan sapagkat kayo ang aming Panginoon. Amen.